Una po muna, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Para simula ng ating panibagong linggo, simulan natin ito ng maingiti. Batiin muna natin ang ating mga katabi, yung nasa likod natin at nasa harapan natin, ng isang matamis na ngiti at pagbati ng magandang umaga. Morning. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yan. Napakaganda ng araw na ito, kaya dapat sinisimulan natin ito sa pamamagitan ng pagngiti, no? Dahil tayo isang Kristiyanong komunidad. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa mga karaniwang panahon. At sa linggong ito, inaanyayahan tayo na pagnilayan ang tungkol sa pag-ibig. Sa ating ebanghelyo, isang dalubhasa ng batas ang lumapit kay Jesus. Ano po ba ang pinakamahalagang utos? Alam niyo po, mayroon lamang 10 utos ang Diyos. At ito'y matatagpuan sa Torah, no? Ang unang 5 aklat ng matandang tipan. Pero sa paglao ng panahon, alam natin sa karanasan ng mga Hudyo, ang 10 utos na ito ay nanganak ng marami pang ibang mga utos. Sa kabuuan, mahigit kumulang 600 mga utos. Kaya nga, dahil sa dami ng mga kautusan na kinakailangang sundin, parang nawawala na sila kung alin nga ba talaga ang pinakamahalaga. Kaya nga, nang lumapit ang dalubhasa ng batas sa ating Panginoon, no, masasabi natin na yung kanyang disposisyon ng pagtatanong ay hindi naman dahil gusto niya talagang malaman kung alin ang pinakamahalaga. In fact, katulad ng ebanghelyo nung nakaraang linggo, ang nais ng dalubhasa ng batas na ito ay ang siluin ng Panginoon. Kasi dalubhasa na siya sa batas. Alam na niya marahil ang pinakamahalaga. Kaya nga, hindi maganda ang intensyon ng lumapit at nagtanong kay Jesus. Kaya nga ang sagot ni Jesus ay isang mahusay na sagot, isang matalinong sagot. Sabi niya, makinig ka. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa hindi kailanman mapaghihiwalay. Tunay nga, ang nagsasabi na mahal niya ang Diyos, subalit namumuhi naman sa kanyang kapwa, ay hindi tunay na nagmamahal. Siya ay sinungaling. To love God is to actively love what God loves. Love binds together the whole person. Walang paghihiwalay. His heart, His soul, and His mind. At bakit nga ba tayo nagmamahal? Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Deus caritas est. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen po. Amen. Mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang pag-ibig, ano nga ba ang ating nararamdaman? Sa totoo lang, kapag pinag-uusapan ng pag-ibig, merong ilan sa atin na kinikilig. Hindi nga ba? Sino nga ba naman ang aayaw sa pag-ibig? Kaya nga, gustong-gusto natin yung mga love songs at mga awiting pag-ibig. Gusto natin yung mga awit na nagpapakita ng wagas na pag-ibig. Di ba? Kinakanta na ito ng mga lolo at lola. Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman.
Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dugtungan nyo nga. Dahil sa'yo, hanggang... Wag naman muna. Gustong-gusto natin ang mga awit ng pag-ibig, no? Minsan pinipili pa natin yan sa videoke. Anong number yan? At hindi lang yan. Gustong-gusto rin nating manood ng mga pelikula na ang tema ay tungkol sa pag-ibig. What is your favorite love story? At sa mga kwentong ito, kinikilig tayo. Minsan naiiyak tayo. Gusto natin may minamahal, nais nating maranasan ang pagmamahal. Kaya nga ang mga kwento ng pag-ibig ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola, ng ating mga kaanak at mga mahal sa buhay, hindi naluluma. Kahit paulit-ulit na ikwento, hindi tayo nagsasawa. Dahil ang puso natin is made for love. Kaya nga mga kapatid, ano nga ba ang pinakamasakit na marinig? Ang pinakamasakit na marinig ay yung salitang, hindi na kita mahal. Ayaw ko na sa iyo. O yung naranasan mong pagtaksila ng isang taong pinaglaanan mo ng pagmamahal, pero nagsinungaling, nagtaksil, nanakit, tumalikod sa kanyang pangako ng pag-ibig. Sakit yun. Kaya nga, may mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan, depression, trauma. Ayaw ko nang magmahal. Isinasara na ang puso sa pagmamahal. Kapag nga may taong nakapanakit sa iyo, mahirap sabihin, pinatatawad ko na siya. Minsan kahit gusto ng isip, pero ayaw ng puso. Because the heart still feels the pain. Nararamdaman pa rin ng puso ang sakit. Nung isang araw, may nabasa akong isang article sa internet. Tungkol ito sa kondisyon na tinatawag na broken heart syndrome. Would you believe? Ang pagiging broken-hearted pala is a medical condition. Yun ang sinasabi ng mga doktor. Pwede palang magkasakit ang isang tao kapag ang puso ay nabigo at nakaranas ng matinding krisis sa pagmamahal. Isinasara ang puso at ayaw ng magmahal. Pwede palang mangyari yon. And how do we mend a broken heart? Mga kapatid, tingnan ulit natin si Jesus. Si Jesus, kung titingnan natin, siyang unang nakaranas ng broken heart syndrome. Subalit, kahit na naranasan ni Jesus ang mabigo dahil sa pagtalikod sa kanya ng mga tao, hindi isinara ni Jesus ang kanyang puso. Patuloy siyang nagmahal, naglingkod, at nagpatawad. Kahit na siya'y nasugatan, hindi siya naglagay ng hangganan sa pagpapatawad. Patuloy pa rin siya sa kanyang maalab na pagmamahal. Mahal ka ni Jesus, mahal tayo ni Jesus. Kahit papaulit-ulit nating sinasaktan ang ating sarili dahil sa mga maling pag-ibig na naghahari sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kung kaya't ang pagmamahal ni Jesus, hindi tumitigil. Ang puso ni Jesus, patuloy na tumitibok kahit na inulos ng sibat. Kung kaya't ang pagmamahal ni Jesus, pagmamahal na naglilingkod, pag-ibig na nag-aalay, pag-ibig na nagbibigay ng sarili. Hindi nga ba yun naman ang tawag ng bukasyon? Ang bukasyon sa pagpapari o pagmamadre, mga kapatid, hindi yan niyayakap ng isang magpapari o isang magmamadre dahil
Bigo siya sa pag-ibig. Alisin ninyo sa isip yan. Hindi ako nagpari dahil bigo ako sa pag-ibig. Sa totoo lang, nakasumpong ng tunay na pag-ibig ang isang taong nagpapari o nagmamadre. Kasi today is Vocation Month, no? Magandang pag-usapan natin yan. Nakasumpong ng tunay na pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na yan, yan ang nagtutulak sa kanya para maglingkod at ibigay ang sariling buhay sa Diyos at sa bayan. Sa pag-ibig ng mga mag-asawa, hindi yan pumapasok sa buhay pag-aasawa kung ang iniisip nila ay ang kanilang sarili lamang. Sabi nga, to get married is not for the selfish ones. Kasi kapag ikaw ay pinili mong mag-asawa, ibibigay mo ang iyong buhay sa iyong katipan. Habang buhay, ibibigay mo ang iyong buhay sa iyong mga anak at sa iyong pamilya. Di ba? Yun naman ang pagmamahal ng isang ina. Yun naman ang pagmamahal ng isang ama. Ibinibigay ang sarili. Nakasumpong ng pag-ibig, kaya ang pag-ibig na iyan ay naglilingkod at nag-aalay sa kapwa. Bukas, eleksyon ng barangay. Ang paglilingkod sa bayan dapat nagmumula sa tawag ng pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig sa paglilingkod. Hindi yung pagkatapos na mahalal at maluklok. Wala na. Kinalimutan na yung mga pangako sa bayan. Kinalimutan na ang tawag ng paglilingkod. Naghahari-harian na. Ang pagmamahal ni Jesus, pag-ibig na naglilingkod, nag-aalay ng sarili at nagsasakripisyo. Naalala ko yung panalangin na galing kay Padre Pedro Arupe tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pamagat ng panalangin, fall in love. Sabi niya, nothing is more practical than finding God than falling in love in a quite absolute final way. What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you do with your evenings, how you spend your weekends, what you read, whom you know, what breaks your heart, what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, it will decide everything. Kapag natagpuan natin ang pag-ibig ng Diyos, naranasan ang kanyang pagmamahal, magtataya tayo at magtataya sa pag-ibig. Maglalaan tayo ng oras para magdasal, para magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Babangon tayo sa umaga ng masigla para gampanan ang mga gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos dahil mahal natin yung mga umaasa sa atin. Gagamitin natin ang ating panahon para maglingkod ng may pagmamahal. Gagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at hindi yung mga ikinahihiya natin sa Diyos. Kung natagpuan natin ang pagmamahal ng Diyos, isasauli natin sa Diyos ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at sa lahat ng bagay at mga taong pinahalagahan ni Jesus. Saint Paul once said, "Whatever I do without love is absolutely worthless." Mga kapatid, in this Mass, let us marvel at this dynamic mystery of love that begins with God and returns to God through us. Look at the quality of our loving and ask for a truly
loving heart. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.